Ano nga sa'yo? Ngayon, ituturo ko sa inyo ang paggamit ng do or also sa English. So, paano nga ba sinusulat ang do or nilalagay sa sentence? So, halimbawa, I am also a student. So, kung napapansin nyo, mayroong also na word. So, dito natin gagamitin yung also. So, dito lalabas yung do. Pero first, identify muna natin yung subject. So, sino ba yung subject? And then, kung ano naman yung noun to. So, kalimitan, si also sinusulat after ng subject. So, pag-translate si Korean, so halimbawa, so subject is jo, which is I, and then, ilalagay yung also. Ano nga yung also? Okay, so ang also ay do sa Korean language. And then, student is 학생. Okay, so 저도 학생입니다. So yung also nilagay after ng jo. Jo is I sa English and nilalagay after ng subject. Okay, so yan po. Naintindihan po? So of course, ending natin is imnida. So be verb. Halimbawa naman, okay, so ito na yung do and also sa English. So pag ma-identify mo lang yan, pag may also, so ganito yung kanyang pattern. So what if, babalik tayo sa basic. So kung walang also, so halimbawa walang also, okay, so mawawala rin yung do doon sa after ng subject. So halimbawa lang, I am a student. So babalik ka lang doon sa topic marker natin na nun at un. So since si jo ay nag-end sa vowel, so ang gagamitin natin ay nun. So yan po. Okay, so jo'nun. Then again, pag mayroon na namang also, I am also a student, mawawala naman yung nun. So jo-do naman yun siya. Okay? So hindi pwedeng pagsabayin ang nun at do. So hanggang dito na lang. 감사합니다.